Okay, so without further ado, I'm going to introduce to you our speaker this morning. Okay, a former government employee at Bataan Peninsula State University, joined LifeStyles 2009 and 2010 full-time, 2012 LifeStyles highest group volume runner-up, and 2017 LifeStyles Rising Star nominee. Please help us welcome our upcoming Global Marketing Director, International Marketing Director, Joy Bondok. Take it away, IMD. All right, good morning. Good morning, good morning. No, sobrang blessing ang umaga na ito, no. I know dito sa Luzon, no, especially sa North Luzon, sa extreme North Luzon ay sobrang lakas po ng ulan, no, pati dito sa Bataan. Pero syempre, hindi makukumpleto yung week natin kapag hindi talaga tayo mag-mindset. Yes sir, yes. Yes, kailangan ready yung mind natin para sa whole week na activity natin. Yes. So, sino ba yung mga excited dyan? Type 1 naman sa mga excited, no? So, ako excited na rin. Mainit-init yung ibibigay ko sa inyo kasi may matutuloy na ito, no? So, ang aking workshop ngayon is my realization this past month, no? So, 'di ba lahat tayo gusto ng mabago yung buhay, kaya nga tayo sumama sa lifestyles, no? Pero I'm talking to new and old distributors. Gusto natin ma-promote, yan, no? Daming excited. Gusto natin ma-promote, yes. Gusto natin lumaki yung kita natin, yes. Pero sometimes, syempre, hindi naman yung smooth sailing. Mga times na meron tayong mga rejections, di ba? Oo, may panghihinaan tayo. Kaya yung napili natin na topic ngayon is when it feels too hard to keep trying. Rest or push harder? Yes. Sino ba dyan yung excited na excited pa? At sino naman dyan yung konti na lang excitement? At sino naman dyan yung mag-rest? Wag lang mag-rest in peace. Yan. Yun yung susolusyonan natin ngayon. So tip lang ito sa realization ko last few months, no? So kasi gusto ko na talagang maging global marketing director. Pero habang umaakyat sa ladder of success, no, na DD ka, yung mag-RD, yung mag-ED, ED6QLPL, NMD, IMD, and GMD, so parang mas maalon yan. So yun yung bibigay kong tips sa inyo. So excited na ba? Yes. So syempre, tatanungin natin dito what is your anchor in life? Okay? So ano ba yung anchor in life? Ito yung fundamental principles, di ba? Kahit na nakikipag-relationship ka, sa career mo, kahit anong ginagawa mo, may mga principles yan, tama? Yung principles na pinanghahawakan mo, yun yung mag-shape ng beliefs, attitudes, and motivations mo, no? Sa buhay natin, no? So, ang tanong dito, what are the things that keep you grounded and fulfilled in life? Okay? So, meron akong i-introduce sa inyo na sana makarelate kayo dito, no? Dito lang naman umiikot kung bakit ka gumigising every day. Yes. Bakit ka gumigising every day? Bakit ka nag-work hard every day? Bakit ka nagpapatuloy, no, sa buhay? May 4 na anchor tayo in life. So, una, next slide, is yung mindset. Mindset, heart set, health set, and soul set. Yan. Sino yung mga first time na nakita ito? O sino yung mga alam na ito, no? Our anchor in life, okay? Mindset, heart set, soul set, and health set. So i-explain natin 'yan. Yung mindset, ito yung business, yung career, no, yung financial, intellectual, ayan yung mindset, no? Yung heart set naman, ito yung emotions and relationship. Okay? Ito lang naman kung bakit tayo nandito sa mundo na to, no? And soul set, ito yung spiritual, personality growth, no, personal growth, no, giving back, yan. And yung health set, siyempre alam natin yan, health, fitness, at saka yung nature, culture, hobbies, yan. Diyan umiikot yung buhay natin. Ayan yung nagpapa-excite
ng buhay natin, 'di ba? Yung mindset, syempre yung explain natin ano ba yung mindset na 'yan. Next slide. Ito yung business, career, financial, intellectual. This is the anchor that drives you to grow, to achieve goals, and to secure financial freedom. So mindset 'yon. Yung heart self naman, ito yung emotional and relationships. So the emotional connections and relationship you build with family, friends, and your community. No, yan yung bumubuo sa'yo. Soul set o health set, ito yung health, nature, culture, hobbies. Your health is your foundation. Without your health, sabi dito, all other successes feel incomplete. Yes or yes? All right. And soul set. Ito naman yung spiritual, personal growth, and giving back. Oo, ito yung deepest level success is about meaning and purpose. So how you grow as a person and give back to the world. So yan pala yung bumubuo sa atin, yan pala yung anchor natin sa buhay. 'Di ba? So ngayon, question, kasi maalon ang buhay. Yes or yes, maalon, no? So para kang ship, ikaw yan. Gusto mong mula dito, yung success, nandoon siya sa kabilang isla, 'di ba? So para kang ship. Yan. So yun yung goal mo, yun yung career. Ano man yung goal mo, hindi lang yung lifestyles. O yung anchor in life natin, yung bumubuo sa iyo. 'Di ba? Yung magiging buo ka, yung magiging happy ka, yung magiging successful ka. Yan yung apat na yan. So ikaw ship ka, 'di ba? Para mabuo mo yung apat na yan, para maging happy ka, fulfilled in life, no? Heart set, mindset, soul set, at saka health set, para kang ship, pupunta ka sa kabilang isla, di ba? Pero habang pumupunta ka dyan, di ba, maalon, ma-shark, no? Alon ng buhay na lang. That's challenges, obstacles, di ba? Yun yung alon, no? So, ang makakapagpatibay sa'yo, yung anchor mo, no? Yan. Yung apat na yan, no? Yung anchor mo na yan. Ngayon, tanungin natin, Ma'am, nasa lifestyles naman tayo, wag natin pag-usapan yung ibang relationship, no? Kasi pwede yan i-apply sa sa ibang aspect. Pero dito tayo sa lifestyles, no? Dito sa career natin, sa lifestyles, mag-focus tayo, 'di ba? So, Ma'am, mafu-fulfill ba ako sa buhay? Magiging happy ba ako? Mafe-feel ko ba yung success, no? Matatouch ba yung apat na yan na set ko with lifestyles business? Tingnan natin, no? Ask yourself, next page, next page, next slide pala. No, para ako nagbabasa pala ng aklat. Alright. So, dapat maging masaya, no? Kasi malamig po dito ngayon. Yes, okay. Ask yourself, why did you start your lifestyles business? What financial and intellectual goals push you forward, no? Sa mindset yan, ha? Okay. Sa heart set naman, ito yung emotional and relationship. Who are you doing this for? No, sa pagla-lifestyles, para ba yan sa family, sa'yo, sa anak mo? How does success in lifestyles impact your loved ones and your relationships? Tingnan natin. Let's consider din sa health, di ba? How does your journey in lifestyles contribute to your own health and health of those you love? So, natatouch pala yan. Tingnan natin mamaya, no? Dapat nasasagot yan. Kapag hindi, tigil na tayo sa lifestyles. Kasi di naman tayo magiging whole, di naman tayo magiging feel successful. Kasi di naman pala natatouch yung apat na yan na set natin, no? Ano pa? Sabi dito, think, how has your lifestyles business contribute to your personal growth? Meron ba? Oo, di ba? Pag no talaga yan, tigil na tayo dito sa lifestyles, no? What are you giving back to your community and to the world? Okay, meron ba? So, sagutin natin, ha? Kung tama ka. Kung tama ka na lifestyles yung pinili mo at ipagpatuloy natin to. Sagutin natin, your big why and your lifestyles mission. Alam mo ba that lifestyles provide you the opportunity to financial success and personal growth through entrepreneurship? Tulad ko, sa testimony ko na lang, ang alam ko lang, maging empleyado, pasok ng 8, labas ng 5, pasok ng 8, labas ng 5, Sabado maglalaba, Linggo mag-church, tapos mamamlansya, tapos pasok na naman, di ba? But, nung nasa lifestyles na ako, grabe, dito ko natutunan talaga yung pagiging entrepreneur. Yes? So, meaning, yung mindset ko, no, nag-grow. Diba? Nag-grow siya. And every challenges you are facing in building this business helps sharpen your mindset.
lalo na doon sa financial and intellectual, no, sa decision making. So pwede pasok, 'di ba? Yung mindset mo is mag-grow kapag nasa lifestyles ka. And yung heart self kaya, yung relationship. The relationship you build, your team, your customers, and your family are crucial. The support system you have through Lifestyles Canada, hindi nga lang Lifestyles Canada bakit ka mo? Lalaki yung family mo dito. 'Di ba? Yung heart set mo, mas lalaki yung family mo, mas madami yung relationship mo mula sa support no ng sponsor mo, ng sponsor mo, ng team ng sponsor mo. So ang dami, lalaki yung family mo dito. Tapos mas matutunan mong mag-build ng relationship, 'di ba? So pwede ba? Pasok ba? Oo. Meron, 'di ba? Mabubuo yung ikaw, yung heart set, mindset mo. How about the health set? Oo naman. Lifestyles products pampalusog, pampahaba ng buhay. 'Di ba? So kung gagawin mo man yung lifestyles para maging whole ka, maging happy ka, pasok, no? Hindi tayo nagkamali. No, magiging whole ka, magiging happy ka kasi yung apat na yan mapupulfill ng lifestyles mission. 'Di ba? So dapat pagka pala nasa lifestyles ka, healthy ka kasi healthy products na pang health products yung ating kinikater or binibenta, 'di ba? Paano naman yung soul set? Beyond money or career advancement, lifestyles allow you to grow spiritually, personally by giving back to others. So naano ko din yan. National Marketing Director pa lang, meron kaming Equippers Club. Yung Equippers Club, nagbibigay yun sa less fortunate. Kapag June, pag approaching na yung school, beyond school year, nagbibigay tayo ng mga school supplies. Pagka naman tapos year end, yung mga gift, 'di ba? Noong empleyado lang ako, naghihintay talaga ako ng bonus lang, hindi ko nga mabigyan yung iba, no? So, okay, makukumpleto yung soul set natin, 'di ba? So, mindset, heart set, soul set, at saka health set, tamang-tama sa ginagawa nating mission sa lifestyles. Yes, sir, yes. At dito lang naman talaga, kahit try to realize, try to reflect, dito lang talaga umiikot yung buhay natin. Yes? So nakakapag-serve tayo sa Panginoon, di ba? Nabibigay natin yung kailangan ng family natin, di ba? Dagdag ko lang dun sa mindset, sabi dito, yun, di ba, mag-grow tayo, tapos natutunan natin yung, dito sa grupo natin, build assets and be free. Di ba? So, kung gagawin mo man yung lifestyles mission or ginagawa mo man yung lifestyles mission, I will say na nasa tamang path talaga tayo, di ba? Yung mindset, heart set, soul set, and health set natin, pag yan ay nabuo, buo ka, masaya ka. So now, ako, gusto ko lang i-share next slide, yung may big why na naka-anchor doon sa apat na set. No? Doon sa mindset, financial freedom. Yan. So, lagi kong sinasabi yung build assets and be free. Build assets and be free. Yun yung pinaka-goal natin, di ba? Sa mindset or doon sa financial or career natin. No? Yung financial freedom, yan yung gustong-gusto ko. No? Yung bibilin mo yung bagay kung kailan mo gusto, hindi ka na nag-iisip, 'di ba? Tapos yung asset mo na yung kumikita para sa iyo, yun talaga yung why natin. I mean, my big our goal, 'di ba? Goal mo din ba 'yan? Under mindset, under financial, 'di ba? Yung financial freedom, sino yung merong goal diyan na yung assets mo na, no? Para hindi ka pa man senior citizen, grabe, nakakarampa ka pa talaga kasi your assets will take care of you and your family. 'Di ba? Yun yung pinaka-goal. Ikaw, goal mo din ba 'yan? Yan din ba yung dahilan bakit ka nagla-lifestyles? Kapag hindi, talaga naman, pag sinabi ko na yung mga obstacles dito, mag-rest ka na lang talaga. Magre-rest in peace ka na lang talaga pag hindi yan goal, 'di ba? Relationship, sabi, ano ba yun? Pera at pamilya. Kahit sa relationship, no? Pamilya yan, kaibigan, no? Yan
related sa bawat isa, no, yung relationship. Minsan ang dahilan kung bakit nasisira ang relationship most of the time is yung money, no, yung kakulangan, no, yung relationship. For me, yung lifestyles, pag inayos ko to, 'di ba, maayos din yung relationship ng family, ng friends, ng community, 'di ba? And holistic wellness, yes, no? Bakit ko ginagawa ang lifestyles? Bakit ako dire-diretso dito? Na intindihan ko talaga yung holistic wellness. Kasi kapag wala kang kalusugan, sabi, when there's no health, there's no hope. When there's no hope, parang ganun, di ba? I-search nyo na lang yan kasi hindi ko na, hindi ko nasama. Naisip ko lang, no, holistic wellness, lifestyles yan. And my goal, yung 4, kung bakit ako gumigising everyday, bakit ako nagla-lifestyles everyday, no, under soul set is I want to get back to my church duties. No, so ano yan, magkakaugnay yan. Pag naayos ko ang lifestyles, which is magbibigay ng financial freedom sa akin, naayos yung relationship namin, 'di ba? Of course, I have holistic wellness kasi may choice ako kung anong kakainin ko, hindi lang yung kung anong meron, yung healthy talaga. And grabe, I will get talagang makabalik ako sa church duties ko. No, for now, temporarily, hindi ko pa yan mapunuan yung soul set ko. No, pero I do believe na kapag inayos ko yung financial, yung lifestyles, no, yung 4 na yan, mabubuo talaga ako. Yan yung makakapag-fulfill, no, ng buhay, kung bakit ako magiging masaya. O, ikaw, natanong mo na ba sa sarili mo, paano ko masasabing successful ako? Paano ko masasabing masaya ako sa buhay ko? Paano ko masasabing kumpleto ako sa buhay ko? Ano? So just remember the 4 set. Mindset, 'di ba? Health set, dapat na-fulfill yan. Soul set and health set. No, ako, ayan yung nagpapagising sa akin every day. So what about you? 'Di ba? Meron ba, ganyan ba kalinaw yung goal mo? Ganyan ba kalinaw na dapat maging masaya ako? Diba? Magiging masaya ako kapag kumpleto tong heart set, mindset, health set, and soul set ko. O, diba? At sa paggawa ko ba ng lifestyles, mabubuo yan? Diba? So, ikaw yung tatanungin ko ngayon. Ano? Yung mindset mo, anong goal mo dyan? Yung heart set mo, anong goal mo dyan? Yung soul set mo, anong goal mo dyan? Ano yon? And then, yung health set mo. 'Di ba? Kasi ikaw yan eh. Ikaw yung yan yung bumubuo sa'yo, yung magpapagising sa'yo. Yan yung magpapa-excite sa'yo everyday. At kung sa palagay mo ang lifestyles, maibibigay yan, yung lifestyles mission natin, go, 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 'di ba? Fight, fight, fight. Gawin natin 'to, 'di ba? So dire-diretso. Kaya lang, sabi nga sa paggawa, no, dito sa buhay na 'to, in this life of go, 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 do, push, 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 'di ba? Sometimes talaga, may mga struggles, especially sa business. Yes or yes? Sino nakakaramdam ng struggles dito? Struggle na gumising sa mindset kasi maulan, malamig, ayaw makinig, no? O, ilan ba tayo ngayon? Di ko alam kung ilan tayo ngayon kasi ang sarap matulog. Diba? Very constant yung struggle sa business. Yes or yes? No? Rejection, promotion, yung lahat parang ginawa mo na ulit-ulit, 'di ba? Ang dami-dami. Oh, dami-dami talagang struggle sa business. Pero alam mo na yan yung magpapakumpleto sa'yo at yan ang magpapasaya sa'yo. So habang ginagawa mo yung lifestyles, may mga struggles sa business. And na minsan nakakapag-knockdown sa atin. Yes sir, yes. So ako lang yung nakakaramdam nun. No? So minsan nakakapag-knockdown. Kasi tuturo ko sa inyo yung sikreto, bakit? No? Bakit natin nafe-feel yan? Bakit parang feeling mo trying hard ka lagi, 'di ba? Laging mahirap gawin, ganyan. Ang dami-daming mga excuses, rejections, no? Yung gusto mo na ma-promote pero hindi, parang mas lalong bumibigat, nakakalobat, 'di ba? When you feel like giving up, no? How do you decide whether to rest or push harder? Okay. Disclaimer sa topic na to, walang quit. Okay? Kasi akala nila pag nag-rest, mag-rest in peace, no? Mag-quit na. No. No, kapag nakakaramdam ka ng struggle sa business or any career na ginagawa mo, magche-checklist tayo kung kailangan bang mag-rest or mag-push harder. But then in lifestyles, ang dami na pong napatunayan, ang dami na pong mga global marketing director na nabago yung buhay na hindi nila pinili yung quit, kaya inalis ko dyan. Rest or push harder lang. Okay, sige, tingnan natin yung mga checklist ha. Oo. Kapag ano yung sagot mo dito? Okay ba? Sasagot kayo?
Oo, no? Ano yung sagot mo dyan sa mga tanong na yan? Di mo alam, close to breakthrough ka na. Sabi dito ang tanong, am I seeing a sign of progress even if you're, even if they're small, no? May small progress ka bang nararamdaman kahit medyo mabigat? I feel excited about the potential result kahit konti lang. O, nakakaramdam ako ng challenge pero meron akong progress na nararamdaman. Anong sagot mo dyan? Okay? Energy, and focus in place. Oh, do you still have mental clarity and focus? But, yun nga, ito lang, external, lang to, obstacles, nasasabi mo pa ba sa sarili mo yan? Diba? Oh, napipinpoint mo pa ba kung ano yung next steps mo? Diba? Oh, at alam mong papalapit ka na doon. Anong sagot mo dyan? No? Yes ba yan? O hindi na ba? Diba? Clear pa ba yung vision mo and purpose mo? May strong connection ka pa ba or connected ka pa ba sa big why mo? Ano yung sagot mo dyan na? Kung ano yung sagot mo dyan, magde-determine kung magre-rest ka or magpupush harder. No? Ano yung purpose mo? Naka-align pa ba yan sa deeper mission and values mo? Diba? Support system. Supportive pa ba yung family mo? O kaya yung mga tao sa paligid mo? Diba? Ina-encourage ka pa ba na keep going? O sila na talaga yung distraction mo? Diba? Depende sa sagot mo yan. O. Can I lean to my network for help or guidance? Diba? Okay pa ba yung relationship mo sa downlines, uplines mo? Yan, mga checklist yan. Kapag yan, sagot mo, yes. No? Tsaka ito pa, dagdag pa, next slide. Yung pang ito pa, is this goal in line with my anchors? Diba? Yung goal mo ba, anchor pa dun sa mindset, soul set, ano ba yan? Heart set, at saka mindset mo? Oo. If I need to neglect other anchors, eto, maraming nagpapa-quit sa iba. Yung parang, hindi ko na nasikaso yung anak ko. Diba? Yun yung anchor eh. Yung, what's that? Emotional, yung heart set. Diba? Hindi na ako yung naghahatid kasi meron akong maagang, home meeting, mga ganyan, no? Temporarily. Kapag ka ba neglect mo yung isang anchor na yon, 'di ba? Makakapag-recover ba ito kapag finokusan mo yung isang anchor, which is the mindset or yun nga yung paggawa ng lifestyles business, 'di ba? Or talagang mix na, hindi mo talaga alam, no? Kailangan ka na sa pamilya mo, kasi naagaw ka ng lifestyles activity, mga ganyan, kasi gulong-gulo ka na, no? Oh, and kapag yan ay ang sagot mo is yes, 'di ba? Push harder. No? What if? Ito naman yung mga susunod na tanong. If I quit now, will I regret it? Magre-regret ka ba kapag nag-quit ka ngayon? Oo. And physical exhaustion, baka naman you're feeling physically drained, burnout, 'di ba? Kulang ka na ng sleep, emotionally overwhelmed ka na, disconnected ka na sa mga tao, sa mga, 'di ba? Nawawala na yung motivation mo. 'Di ba? Nawawala na din yung creativity mo, parang stuck ka na sa stress na meron ka ngayon, wala nang clear direction, 'di ba? And ang pinakamahirap is hindi ka na masaya sa ginagawa mong business activity, hindi ka na masaya sa STP, sa prospecting, sa home meeting, sa follow-up, 'di ba? Sa startup or jump start, hindi ka na masaya sa mga 'yan. Kapag 'yan ang sagot mo, 'di ba? Rest. Mag-rest ka. Oo. Diba? Depende yan sa sagot mo sa mga tanong ko, no? Ikaw. Pero sabi dito, next slide, when you feel like giving up, how do you decide whether rest or to push harder? Again, walang quit diyan. Ang sagot dalawa. Ibibigay ko sa inyo, no? Rest and push. Oo, rest and push yung ating sagot. Sang-ayon ba kayo diyan? Kasi yung iba takot sa rest. Totoo ba yon? Okay, next slide. Ang sagot ko dyan is rest, but do not quit. Yes or yes? Do not quit. Sometimes rest is necessary, di ba, for growth. Kasi hindi naman tayo machine. Diba? Yung machine nga, nabigay yung pang ikaw. Diba? So your mind and your body need recovery time. Hindi lang sa parang yung, ano ba yun? Yung parang challenges, hindi kahit na yung kaka-achieve mo lang ng goal,
ng goal mo, na-achieve mo yon, you need to rest, no? Rest when you're feeling emotionally drained, physically exhausted, yung creativity mo, wala na, di ba? Yung parang gusto mo nang mag-give up, so mag-rest ka na lang. Because rest is ano daw dito? Ang sabi, rest is a strategic pause to recharge your energy and focus on what truly matters. So ang sagot dyan is rest for a while, no? And then push and go harder again. Sangayon ba kayo dyan? Oo, huwag kang matakot sa rest, no? Next slide, huwag kang matakot mag-stress. Kasi ano yan minsan yan yung power na hindi natin nagagawa, yung pagre-rest, no? Sabi dito, nawala lang dyan, there are times when you're on the verge of breakthrough but feel overwhelmed. This is when you need to reconnect to your mindset and soul set, no? Do not delay. Ang sinasabi ko dito, just rest for a while. Wag nang tatagalan. Bakit? Ang reason is because yung age mo. 'Di ba? Kapag talaga nafi-feel talaga 'yan kasi tao lang tayo, 'di ba? Nakakaramdam tayo ng panghihina, hindi natin kaya yung rejection, yung challenges, mag-rest ka lang. 'Di ba? Pero wag mong tatagalan. Do not delay because hindi ka bumabata. Tapos, again, tandaan natin, bakit natin to ginagawa? Kanino ba? Para kanino to? 'Di ba? Para sa pamilya natin. Yung anak mo na tumatanda, yung mga magulang mo especially, baka yung isa sa goal mo, mabigyan sila ng magandang buhay through lifestyles. Sila yung big why mo, pero tinatagalan mong mag-rest. 'Di ba? So, hindi naman ako magku-quit. Ganun yun sa atin, 'di ba? Pero tinatagalan mo. So, kawawa naman, 'di ba? Kasi natanda yung mga magulang mo, baka mamaya hindi mo na maibigay, 'di ba? Yung gusto mong maibigay sa kanila kasi nga tinagalan mong mag-rest. And most especially yung anak mo, ikaw din sa sarili mo. Yung energy mo ngayon, iba na yung energy next year kasi nga natanda yung atin, 'di ba? And ano pa, kapag tinagalan mong mag-rest, yung momentum mo mawawala. 'Di ba? So magre-rest pansamantala lang. Saglit na saglit lang at ituturo ko sa inyo paano mag-rest, 'di ba? So tandaan mo yan ha, huwag kang magre-rest ng matagal. Tandaan mo yan. Huwag kang magre-rest ng matagal kasi madidelay yung success mo, no? Para sa pamilya mo dahil natanda ka, natanda sila, 'di ba? And then yung momentum mo mawawala. Now, eto na, malapit na tayo matapos, konti lang to. You know? How to overcome obstacle with 4 R's. Ituturo ko na sa inyo yung 4R, di ba? Magre-rest ka. Disclaimer din, hindi mo to gagawin kapag pagod ka na, kapag hindi mo na goal yung, hindi mo na target yung goal mo. No. Applicable din ito sa nag-goal ka, nakuha mo, na-achieve mo, what's next? Alang fight, di ba nga, mapagod ka din. So sana i-apply natin to kahit na nung nawawalan ka na ng gana, parang gusto mo nang papunta ka na sa pag-quit, di ba? Pero rest lang. Or na-achieve mo yung goals mo, after you achieve your goals, pwede mo ding i-apply to. Okay? So are you ready? No, bibigay ko sa inyo yung 4 R's for how to overcome obstacles, especially in lifestyles mission or lifestyles business. So number 1 is rest. Ba? Kailangan nating mag-rest. Next slide. Rest is not a sign of weakness. Yes or yes? Sabihin mo nga, rest is not a sign of weakness. But why? Because it's necessary na mag-pause muna for you to allow yourself na mag-recharge. Okay? Rest, sabi to, rest isn't a sign of weakness, it's a strategy. Yes or yes? Gusto nyo ba yon? Mag-rest ka, pero hindi yun weakness ha. Mag-strategize ka lang. Okay? So, resting doesn't mean you're giving up. It means you're giving yourself the time and space to regain energy and to continue. Alright? Sabi dito, rest is, kailangan natin yun. Alam mo, I started my lifestyles journey when I was 20 years old. Sobrang taas ng enthusiasm ko, driven talaga ako sa mga why ko, di ba? Pero I realized, kapag pinupush mo pala talaga yung self mo, tas wala kang adequate rest,
no? Magka-counterproductive pala yun, no? So, I learned to embrace rest, to recharge my energy, refocus my mind, and rejuvenate my spirit, no? So, huwag kang matakot mag-rest, pero huwag madire-diretsong rest, ha? Rest involves giving, yourself permission to take a break. Yan. So, paano ba yan? Mag-day off ka saglit. Diba? Mag-day off ka saglit. Mag-bakasyon ka saglit. Diba? Or simply, a few hours away from your work. Magganyan-ganyan ka, no? Magkaroon ka ng family time, mga ganyan-ganyan. So, i-renew mo or reconnect yourself to your family, to your faith, mga ganyang rest lang. Meditation, sleep well, eat well, di ba? Kasi alam mo, sasabak ka na naman mag-go-go ka na naman So, when you allow yourself to pause, no, and to recover from stress, magkakaroon ng space yung creativity and new ideas mo. Na makakapag-perform ka ng maayos kapag nag-rest ka. Pero saglit lang. Yes or yes? Saglit lang ha. So, ito ang tanong ko sa inyo. Sa mga parang feeling mo, ayaw mo na, mag-quit ka na, or gusto mo na talagang bumitaw, di ba? Ang tanong, kailan ka huling nag-rest? Doon naman sa mga achievers, di ba? Nag-goal na, nag-set ng goal, na target, tapos na-achieve, nag-rest ka ba? Kailan ka huling nag-rest? No? At papaano nakapagbigay yung rest na yon sa performance mo? No, again, rest is not a sign of weakness. It's just a pause, no? Mag-pause lang para maka-recharge ka. Yes. So, rest and recharge. Number 2, ano yung dapat nating gawin? Yes, tama, GMD. Even God rest in 7 days. O, diba? Kasi, nakagawa siya So, huwag kang matakot sa rest, Huwag lang rest in peace. Kailangan rest ng madali. Alam mo na kung alamin mo sa sarili mo, total madagal mo nang ginagawa tong lifestyle. Ano ba yung feeling ko maka-rest sa akin, pero maka-recharge ako, okay? Next, anong gagawin natin is, next slide please. Ayun, review. Alright. Pag nakapag-rest ka na, kasi clear na yung mind mo, nakapag-meditate ka na, diba? Mag-review ka na. Before pushing harder, it's crucial to review what's working, sabi dito, what's working, or what's not? Saan na yung aking review? Yan. Ano ba yung nag-work at hindi? Diba? Every obstacles are, Saan na yun? Hindi ko makita yun. Every obstacles contains a lesson and every rejection is a stepping stone to success. Yes or yes? Ano yung i-review ko dito? No? Ano yung i-review ko? Review your activities and attitudes. Lifestyle sa pinag-uusapan natin, di ba? Check natin yung attitude natin. Bakit ba kasi dati, okay, ano yung attitude? Attitude of teachability. Dati, yes, di ba? Gawa muna bago reklamo, gawa muna bago complain. Pero ngayon, baka naman, kaya ka nandyan sa sitwasyon mo na yan, most especially doon sa hindi achievers, dahil na bago yung attitude mo, no? So, ano pa? Finances, review mo yan. Dati nga, may utang ka na ngayon, nadagdagan pa. Bakit? Diba? Baka merong hindi nag-work. Diba? So, yun yung mga i-review mo. Ano ba yung dati kong ginagawa? Paano ba ako magiging wise sa finances? Diba? Highest payout at saka yung lowest payout mo. Dati din, madami kang plenty of stocks. Ngayon, bakit walan ka ng stocks? Review your organizations. Diba? Ang galing-galing mo sa recruiting, tapos sa retention, wala, di ba? Your leaders, your habits, no? Review mo lahat yan. And i-accept, di ba? Huwag kang matakot na nandyan ka sa sitwasyon na yan. I-accept mo yan. Di ba? Kaya mga i-apply mo yung 4R Accept kung nasaan ka ngayon. Diba? Ikaw naman talaga yung makaka-assess kung nasaan ka ngayon. Diba? I-review mo yan. Okay? So, kapag nag-review ka na, next slide please. Oo. Yan Pag na-review mo na, nasulat mo na, 'di ba? Na kaya pala wala akong wala akong STP kasi kinalimutan ko yung prospecting. Prospecting muna pala mga kaya pala walang closing kasi hindi ako marunong mag-follow up. Yung mga review na yan, kaya pala
nawala itong leader nito kasi may ganito pala akong attitude, may ganito pala. So, ikaw, di ba, inaalam mo yan. So ngayon, pag nalista mo na yan, sabi dito, remember the old has gone and the new has come, no? So dapat pag nag-review ka, tanggapin mo na nandyan ka and decide, no? Decide to move forward. Yes or yes. So, i-write down mo yan, yung mga dapat mong reviewin. Okay? Mula sa activity, sa attitude, diba? Yun lang naman, dalawa, generally, sa akin nire-review ko lang yung activity na ginagawa ko, tsaka yung attitude ko towards dun sa activity na yon, no? So, may napupulot ba kayo? Or naguguluhan na rin kayo tulad ng panahon namin dito, no? So, yan. Now, next. Rest, review, and then refresh. Yes, mag-refresh ka. Refreshing is about resetting energy, creativity, and focus. So how to refresh emotionally? It is staying connected. What fuels your passion and purpose, no? So sabi dito, re-energize your body, your mind, and approach. Refresh. Focus on refueling your mind, refueling your body, refueling your spirit, no? Your body kasi, akala nila nag-diet ka pero pet-pet mo na pala kasi puro stress na, di makatulog, di ba? Dami na. So, dapat pala magre-refuel ka, magre-recharge ka. Okay? Gusto nyo ba ng tip paano mag-refresh? Marami to. Next slide. Paano mag-refresh? Merong physically refreshment activities. Go for nature walk or hike, di ba? Stretching yoga, exercise, mag-zumba ka. Physically yan, ha? Oo. Kasi a physical mind, kapag na-rest at na-refresh yan, no? Madaming new ideas, magiging creative ka lalo. Mindset refreshment activities. Paano ba yan? Di magbasa ka ng aklat, di ba? Listen to podcast, audiobook, journal. Maganda dito, brainstorming session. Yan yung mga mindset, refreshment activities. Ano pa? Paano ka pa mag-refresh? Ano pa yung dapat mong i-refresh? Next slide. Mag-refresh ka din ng asan na ba yun? Mag-refresh ka ng, spiritual. Okay? Meditation, deep breathing exercise, di ba? Personal growth yan mag-refresh ka. Tapos, ang i-practice mo ngayon, pina-practice ko yung practice mindful silence, no? So, consistent naman tayo na meron tayong meditation kasi kay Coach Ras, no? 4 a.m. to 5 a.m. Nandun lang kami sa Zoom. Wala kaming ginagawa. Basta tahimik lang. Ang daming new ideas, ang daming mga, daming mong maiisip, tas yun, mawawala yun. Mag-practice ka niyan, ha? Kasi sobrang ingay na Diba? Pati yung sarili mo tuloy, naiingayan ka na. So, ang unang tip talaga, practice mindful silence. Wala ang ibang, sa mga unang araw siguro, pag isang oras na tahimik ka, maraming pumapasok dyan. Pero sa mga susunod na oras, sa masusunod na araw, kapag nagme-meditate ka na, pero mindful silence lang, grabe talaga. Grabe, magiging bago ka talaga. Refresh ka na, no? Emotional and relationship refreshment. Spend time with your loved ones. Okay? Tama, yung savers everyday, no? Ito ang ginawa ko, emotionally and relationship, no? Write a thank you letter. Kasi sometimes, di lang natin na-appreciate yung nasa lugar, nasa paligid natin. Your sponsor, your upline, your downline, akala mo puro stress lang ang bigay, di ba? Your family, akala mo stress lang lahat yung bigay. So, try the activity para ma-refresh emotionally in relationship. Write a thank you letter, no? Next, ano pa? Dami, no? Ang daming tips sa refreshment talaga. Pag ikaw naman hindi ka pa mukhang fresh dyan pag nagkita tayo, ewan ko na. No? Creative refreshment activity. Create a vision board. Yes. Minsan, pag matagal na sa lifestyles, hindi marunong maggawa ng vision board. 'Di ba? Or tamad, gumawa ng tapos gusto ma-promote, di man lang marunong gagawa ng vision board. Kahit matagal ka na sa lifestyles, lalo na kapag feeling mo pa rest in peace ka na, di ba? Gawa ka ng vision board, grabe talaga yung mabibigay na energy niyan, no? Ano pa?
business strategy, tulad ng sinabi ko kanina, parang doon lang sa review, revisit your goals, di ba? Tapos, yung mga task mo, i-breakdown mo. Ito kasi business and strategy refreshment activities na to, no? Pero yung mga kaninang pinagsasabi ko, emotionally, physically, paano ka magre-refresh, okay? So, gawin mo yan, mag-meditate ka. Pagkatapos mong mag-meditate, di ka na matutulog, mag-jogging ka. Pagkatapos mong mag-jogging or walking, di ba, kain ka ng healthy food. Ay, nako, ewan ko na lang kung di mabago yung utak na yan, di ba? O, ito muna yung ayusin natin. Grabe. No, talagang kahit may excuses, kahit may rejection, kahit na ano pa, ikaw ngayon sa business na to, go ka pa rin kapag ginawa mo yan. No, simple lang. Gising ka ng alas 4 daw, hanggang alas 5, tahimik ka lang, tapos mag-walking ka na, pagkatapos mo mag-walking, magsarap yung, hindi naman masarap, healthy yung food na gagawin mo, ay nako, refresh ka. Pag nagkita tayo, ikaw yung bagong ikaw. Di ba? Masarap ba yun? May natutunan ba kayo? Oo, no? So, tapos na tayo. Isa na lang, no? Rest, review, refresh, and then restart. Kasi nasulat mo naman na doon sa review kung ano yung di nag-work at kung ano yung pwedeng mag-work. Pagkatapos yan, restart. The restart concept is about embracing new beginnings. Okay, kalimutan na yung dati, mag-restart na. Diba? Remember, restarting doesn't mean starting over from scratch, lalo na yung mga matagal na sa lifestyles, na meron naman ng organization, na meron namang ganito, kailangan lang pala, ikaw yung mag-rest, ito lang pala. Diba? Hindi naman ikaw mag-zero ulit. Diba? And sabi dito, continue, kung ano yung naiwan mo noon, diba? Pero with more clarity, purpose, resilience, and renewed focus na. Diba? Hindi ka naman, huwag ka matakot sa pag-restart kasi hindi ka mag-restart sa zero eh. Diba? Kung ano yung meron ka na dati, yun nga, kasi ma-review mo naman yan, but with ano daw, more clarity, more purpose, resilience, renewed focus, and starting again stronger and wiser. A goal isn't accomplished solely by thinking about it. Take action. Yes. Mag-action na tayo. Dito sa restart, dahil naka-refresh ka na, dapat talo mo na yung excuses. Ako, realization ko, hindi ko kaya to kasi single mom ako lang sole provider, kailangan ko ng anak ko, mga ganyan. Pwede ko yun eh, di ba? Para hindi na tuloy ako magtuloy, no? Maging global marketing director. Pero yung excuses na yon, ginawa ko tayong reason para mag-restart ako. Ito yung big why ko, di ba? O yung iba naman, grabe, walang pamasahe, walang papunta ng RLT, walang pang share ng hope, kung ano-ano talagang excuses. Kapag nag-restart ka na, wala na yun ha. Kasi refresh na nga eh. 'Di ba? At saka nag-strategy ka na eh, 'di ba? Kaya ka nga nag-rest eh. Okay? So action na 'to. Tignan mo na rin kung ano yung mga bagay na nagpapa-procrastinate sa'yo. Dapat wala na yan sa take action, na ba? Kasi clear na nga eh. Alam mo na. Dapat dun sa review pa lang, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Yes or yes? Yes. So restart, diba? With the clarity, purpose, mas resilience ka, renewed yung focus mo, and starting again stronger and wiser. So, ito tip, no, paano mag-restart. Tip para sa akin to, no? No? At para sa inyo na din. Sabi, we need to continue making the climb, no? Run pa rin tayo, go pa rin tayo, pero meron akong tip. So, ano yung to-do natin dito sa restart? Number 1, find a coach or mentor. Yes, no? So, pag mag-restart ka, oo, hanap ka talaga ng coach at saka mentor mo, no? So, wanted mentor, please. Okay? And create a plan. Yan. Create a plan, eliminate excuses, and stay flexible, focus and apply. So, yan yung dapat natin gawin. Yes, 4 hours. Yan yung dapat natin gawin kapag mag-restart tayo. Make sure that you have a mentor, clear yung plan mo, di ba? Wala na yung excuses na yan, flexible ka na, wala na yung procrastination, and focus and apply na lang. Go na, no? So, we need to be willing to continue the climb. Ibig sabihin, rest when you are weary. Refresh and renew. Next slide. Refresh and renew yourself, your body, your mind, your spirit. Then, get back to work. Yun pala yung sagot, no?
rest, refresh, renew, and then restart na talaga, no? So, sabi ni Sir Ralph, no, tito ko yan, hindi niya lang alam. Sabi niya, rest when you're weary, refresh and renew yourself, your body, your mind, and your spirit, then get back to work. Get back to work. Okay? Huwag i-delay ang pagre-rest kasi natanda ka, natanda yung pamilya mo, natanda yung anak mo, kawawa naman sila dahil sila yung reason bakit mo to gagawin, no? Tandaan natin yon. And remember, winner tayong lahat. Yes! Palakpak lahat ng winner. Just run your race. Huwag na pakialaman yung iba. Huwag na mag-inspire ka na lang dyan, no? Just run and tapusin natin yung race natin. Di naman to pa bilisan no? So, just remember, you are a winner. Nung nilabas ka pa lang, nung binuo ka pa lang, winner ka na, no? Kaya, okay lang, yung nararamdaman mo na yan. Just remember the 4R, no? And ito na po, last na to, remember that we are a warrior. Ano ibig sabihin ng warrior? Meron kaming mantra, no? Yung Easy Warrior, Equippers Club Warrior. So, ano yung warrior na yon? I will go under, over, around, or through. Whatever it takes, I'll do. Yes, di ba pag ganyan, yung merong sample nga dyan hindi naman warrior, yung ano lang, wala talaga siyang pera, kaya lang may sakit yung anak niya. Tapos, parang nag-hold up siya or ano yung ginawa ng tatay niya, di ba? Kung ano-ano pinagawa. Kasi yun yung ano niya yun yung goal niya Whatever it takes, kailangan madala ko sa hospital, kailangan mapagamot ko, di ba? Hindi tayo doon. Doon na lang tayo sa pangarap natin para sa pamilya natin. Ikaw yung warrior ng family mo, di ba? Ikaw yung magbibigay, ikaw yung magpapabago ng buhay. So just remember, you are a warrior. Kung meron ka mang goal, kung ano man yan, ito yung mantra natin sa Lifestyles. I will become a global marketing director, whatever it takes, because I am a warrior. I will go under, over, around, or through. Banggain mo na, whatever it takes, I'll do. So, when you're feeling or trying mag-push ka ba or mag-rest ka ba, ang sagot dyan, rest and do not quit, push harder, and go back to work. Yun lang. No? So, mag-refresh ka lang kasi kailangan mo yan mag-rest, review, refresh, and restart. So with that, maraming salamat at magkita-kita tayo kasi we are all refreshed, face, mind, body, at saka yung spirit natin. So with that, good morning, God bless, and God bless your dreams.